Unang-una sa lahat, Gab, gusto kong pasalamatan. Unang-una sa lahat, gusto kong pasalamatan ang buong may kapal sa blessing sa federation natin and sa PSC sa walang sawang suporta sa ating mga athletes. Yung kay Chino, malaking ano talaga kasi si Chino talaga ang punta niya sa Japan is para mag-training. Ngayon, napakaganda nung kanyang resulta kasi tumali siya doon sa World Jiu-Jitsu and sa awa ng Diyos, naka-gold tayo. And expected naman talaga yun kasi si Chino is versatile athlete and nagsimula din sila kasi nagsimula din sila ng mag-training ng Jiu-Jitsu nung mga bata pa sila, si Sydney din. And ngayon, isa yan sa mga talagang powers ni Chino, yung ground game niya malakas. Sir Paolo, nag-angap ka. Ay, Sa ground. And si Godwin talagang malakas din sa ground. Okay? Okay pwede na? pakiulit yung sagot nyo, yung kay Hello? Chino. By the way, si Sir Paolo Kangkonchan ng ating Pilipinas Sambo, ang kausap po natin ngayon. Pwede pa kayo ulit yung sagot kanina, yung kay Chino. Medyo naglag yung connection ninyo. Ah, si Okay, si Chino naman talaga is a well-rounded athlete. Nagsimula din sila sa jiu-jitsu ng mga bata pa sila. And now, yun talaga isa sa mga powers niya talaga yung grappling. So, ngayon, nanalo ng gold. And yun, we're very happy. Actually, ano lang yun extra lang yun pero hindi natin nakalain mag-world champion pa siya. And si Godwin din, napakalakas din sa grappling. And yun nga, pinalunuhan niya 2 gold medal. We are very happy and very proud dito sa aming federation. Nakakatuwa naman dahil of course si Chino, alam natin may experience ito kaagad sa Jiu-Jitsu kaya nanalo pa siya world champion pa. Alam natin ang pakay niya talaga ni Sir ni Chino mag-training sa Japan for judo. Alam natin si Chino is a Yeah. national judo. And naglaro pa siya doon sa Kodokan. Napakaganda rin ng performance niya. 1 win and 1 draw. So, napakaganda. Oh. Kasi ganun talaga ang plano namin, Gab, para masubukan yung saan ka ng level ngayon. So, ang ginagawa namin, based on my experience, laro lang ng laro para kahit minsan ibang event, jiu-jitsu, kasi alam mo naman itong sambo, hybrid martial arts to, kailangan kompleto ka. Magaling ka sa grappling, magaling ka sa stand-up, magaling ka sa striking. Actually, si Godwin is si combat athlete natin, combat sambo athlete natin yan. So, I'm very happy, very proud na ganun ka well-rounded ang mga atleta natin. Ganun sila kagaling. And yung mga upcoming event natin, Pero mamaya mo pinapaghandaan natin next sabihin year. yan yung mga upcoming event puputulin lang muna natin. Okay. Si Godwin nga pala, yung of course, alam natin ang hirap na pinagdaanan nito si Godwin sa finals ng isa sa mga categories sa GI. Nagkaroon yata ng injury sa kanyang tuod. As per doctor's assessment, meron siyang inindang knee injury pero tinuloy pa rin ang kanyang finals match and expected na Okay. nanalo siya doon sa Ano lang yun, yes, yes, nag-guard daw bigla yung kanyang kalaban kaya tapos medyo na-twist lang ng konti yung tuhod. Pero okay naman, binigyan lang naman siya ng 15 days ng doktor na magpahinga and then totally healed na yung kanyang minor injury. So hindi natin maiwasan minsan sa laro, may ganyan talaga.
Pero nakakatuwang malaman na of course sina Chino at si Godwin ay nadagdag panlalo sa mga atleta mula sa Pilipinas Sambo na namamayagpag ngayon sa international competitions. And this is actually a tune-up din para sa kanilang dalawa sa kanilang papalapit na competition, which is the World Sambo Championship sa Kazakhstan sa darating na November. And of course, Yes po, yes. we supposed to have ay magdapat Yes. that month pero na-cancel Na-cancel yung IMAG, Gabi, na-cancel. Oh, yes. So sa World Championship na lang sila babanat ngayon. And yun nga, sana makuha na natin yung ina dream natin na gold medal, first world champion sa Sambo. So yun ang ine-aim namin ngayon. And yun, walang sawa naman yung mga coaches natin na nagre-research sila and technical session lagi. And yun, conditioning sa MSAS, strength and conditioning. Salamat naman doon sa kay Coach Ibana at saka sa PSC na hindi sila pinabayaan sa training. And yun, ano lang, yung injury, iwas sa injury. And sana tuloy-tuloy na ito hanggang next year yung success ng Sambo. Pero malaki ang tulong kasi ng training, maraming exposure sa training camp, and of course sa Yes, totoo yan. Malaking tulong yan. Yes. Actually ngayon si Chino, napakalaking tulong no kasi nag-gauge niya kung saan na siyang level. Kasi talagang puspusan naman yung training niya at saka sobrang sipag naman si Chino talaga. And yun talagang gusto niya mag-world champion din. And hopefully sa 2028 mag-qualify sa Olympics. Okay. So, ito mga tatlong golds na napanalunan ng mga Pinoy Sambo athletes, Chino C and of course si Godwin Langbayan, ay dagdag na ito sa dumaraming mga medals na napanalunan natin ng Pilipinas Sambo. Earlier, nagkaroon tayo ng 2 pang bronze medals courtesy of Sydney C. Tangkonjan and of course si Geneva Consigna. Hindi na natin pinag-usapan noong nakaraan. Pero can we tell us, alam yung thoughts ninyo doon sa 2 bronze medal finishes sa bansa? At balita ko, sa Pilipinas gagawin yung ating susunod na edisyon ng World Beach Sambo. Pero unahin natin yung thoughts natin about sa recent finish. Yun ang sinisikap natin ngayon na next year mapanalunan natin, mabid natin yung World Beach Game kasi malaking advantage ito sa atin, Gab, na dito tayo ang mag-host kasi we can send full team, yung buong team, yung lahat ng categories pwede natin fill-inan lahat ng athletes natin. Tsaka mas malaki ang chances natin na mag-world champion pag tayo ang mag-host next year. And malakas ang kumpiyansa ko kay Sydney and yung kay Geneva kasi si Geneva alam naman natin first timer siya, pero yung tinalo niya hindi basta-basta. Tinalo niya yung bronze medalist ng world tapos Asian champion. Nagulat nga silang lahat doon kasi yun ang pinaka-highlight doon, yung score na ginawa niya, as in full point talaga. And talagang nakita nila na napakaganda nung technique na in-apply niya. So si Geneva marami pang makikita pa natin siya sa maraming international sa future. And napakagaling ng bata, napaka-humble, trainable, and talagang yun ang gusto kong mga qualities ng atleta, yung palaging magalang at sumusunod siya sa coaches. So siguro mas kailangan pa nating mag-develop and kailangan pa natin expose si Geneva sa future. And of course, this is actually one of the first competitions na inyong nag-participate sa Beach Sambo. So, i-intensify nyo ba yung paghahanap ng mga Sambo artists?
pwede yung mga national training pool members natin mag-transition from indoor to beach. Yes, yes. Actually, itong si Geneva kasi hindi na siya nahirapan mag-ensayo kasi nakita ko na kaagad nung una pa lang kasi siya from Surigao. Na-discover namin ito from Surigao, ano siya, yung batang Pinoy wrestler. Tapos pumasok sa judo sa UST, nag-UAAP champion, and talagang sanay yung paa niya. During nagte-training sila doon sa Batangas ni Sydney, nakita ko yung paa niya, sanay na sanay siyang tumapak sa buhangin. So kung ikaw medyo sanay ka sa mat, nakasapatos at iba kasi yung Gab sa buhangin kasi parang lumulubog yung paa mo doon sa buhangin. So sa kanya talagang easy lang, talagang madali lang siya nag-adapt kumbaga kasi sanay siya doon sa buhangin. What about si Sydney? Kasi alam natin, bronze medalist sa mga indoor sambo. Pero mas challenging talaga yung makapag-compete niya sa beach sambo. Ito si Sydney. Gaya kay Sydney naman and Chino, gaya ng sinabi ko, they are very versatile. Kasi nag-umpisa sila jiu-jitsu, judo, wrestling, and hindi na rin bago sa kanila yan kasi meron din beach wrestling before sa Singapore. Nagko-compete na rin sila. Si Chino yata nakapag-compete na rin sa beach wrestling sa Thailand. So yung mga juniors pa sila, boys division, girls division. So hindi na bago ito sa kanila, Gab. So yun ang advantage natin. And itong mga athletes natin from Mindanao, meron kaming session din before, mag-training kami sa beach. So hindi na sila masyadong hirap diyan pagdating sa beach sambo. And of course, looking ahead, unahin natin yung 2024. Meron tayong World Sambo Championships na gagawin sa Kazakhstan. Can you provide us yung mga konting info lang tungkol sa ating pag-aanda ng Team Pilipinas? Wala pang lineup sa ngayon. Kung sino papadala natin? Actually meron na, Gab, pero parang mauna yata yung Korean Open. Una. So kailan ngayon yun? Korea Open. Korea Open is on October 10 to 14. Okay. Tapos meron kayong papadala na mga sambo artist o baka pwede nating i-divulge natin yan kung yes, pwede. Yung inaano lang natin yung inaabangan lang natin yung mga visa nila. Pero pwede na tayong mag-partially magbigay na tayo ng mga names. Sino-sino sila? Okay ha, sandali. Yung listahan, inaano ko lang. Hindi naman live ito, Gab, no? Okay lang. Recorded to sir. Pero puputulin ko lang konti. Pero okay lang, pwede niyo i-reveal kasi malapit na lang naman yung tournament. Yun, yung sa natin, yung sa World Championship natin, siyempre hindi basta-basta kasi itong World Champion natin is yung piling-pili, ito na yung pinakamagagaling na talaga. Kumbaga pang-Olympics na yung ating level dito pagdating sa World Championship. Wala na tayong ipapadala na for exposure. Pero itong Korea, meron din tayong mga for exposure na mga maglalaro. Gaya nila Edimil Catalan, sino pang si JR Castillo, kasama yan sa Korea. Si Robin Catalan, hindi. Okay, listahan. Dali Okay, so inaanap pa ni Sir Paulo yung listahan ng mga papadala nga for the Korea Open at pagbigyan nga ng konting minuto para makapagbunyag niya sa atin yung ating Okay. lineup. Okay, go. Ito na yung lista. Ito na listahan. Go. Princess Cortez. Aislinn Yap. Aislinn Yap. Si AC Yap. Si Sydney kasama. Si Geneva Consigna. Jomari Torres. Edimil Catalan.
Robin Catalan. Tapos Jerry Legaspi and Gerald Arce ang coaches. Ayun. So, ito pala ang lineup natin na papadala for the Korea Open, which is another tune-up na rin for the World Championship. Even though hindi na natin muna ilalabas yung lineup kasi surprise lang po ito. Kasi Tapos may dalawa pa lang, additional. May madalawang additional, ito, mga developmental. Si Maraya Lua, Grace Gangan. Oo, mga babae. mukhang excited. Ito yung kailangan natin i-expose. Oo, maghahakot na naman tayo ng medalya, hopefully, if God permits. At of course, it is also a tune-up tournament kasi karamihan ng mga members natin ay ipapadala din for the World Sambo Championships. Dahil of course, ipapakita nila yung magandang performances and dito sa competition against the other world counterparts. And hopefully, ma-attain natin yung highest finish natin dito sa competition kasi in the previous editions niya ng World Sambo Championships, laging bronze medal si Sydney. Yes. Sana mag-improve na, mag-gold na. At of course, bukod pa sa ating Korea Open, meron tayong dalawang mga competitions na nakalinya. Nakita ko ang press release ninyo. Meron pala kayong unang BBM Cup, which is named after President Ferdinand R. Marcos Jr. Gagawin po yan sa March sa SM MOA Music Hall. Tapos, ang nabanggit natin kanina, World Beach Sambo Championships, September naman, 2025 dyan po sa Boracay, sa Aklan. So, kamusta na ang pag-aanda para tayo. Yes, nagbibid tayo niyan. We are nakipag-usap pa tayo sa IF na dito i-held yung international na yung World Beach Sambo. Hopefully mabigyan tayo ng permission. So, na dito nga gaganapin sa Pilipinas. So, Sir Paulo, sa Boracay. Sa underbidding pa ito, Sir Paulo, yung hosting pa natin? Yes. Hindi pa 100% pero nagbibid na tayo for that event na dito gaganapin sa Pinas. Salamat sa September pa naman next year. September pa next year. Paglilinaw, Sir Paulo. Akala ko kasi guaranteed na yung hosting pero yun pala sa ngayon underbidding pa and hopefully makakuha tayo ng rights. Makakuha tayo ng hosting rights natin na pagdating nga sa competition. Pero for now, tsaka gusto nila Gab dito, yung mga Russian, gusto nila dito, yung mga European, gusto nila dito sa beach natin na super ganda kasi naman Boracay. So, yun ang inaabang natin. Pero for now, Sir Paulo, ang priority na yun ng international competition is the BBM Cup. So, kamusta naman ang pag-aanda para dito? Okay naman. So far, nag-commit naman sila na mag-sponsor sila. Yun lang, i-arrange lang natin yung tamang schedule at saka yung tamang venue. Yung venue natin, gagawin sa MOA yan. Okay. And that's a grassroots program, Sir Paulo. And sa Women in Sports, along with UST, anong latest updates sa ating grassroots and of course sa promotion ng Women's Sambo po? Oy, napakaganda. Actually, kagagaling ko lang ng Davao. Kinausap ko yung mga the biggest school ng Davao City High School, public school. They have 17,000 population students. So 17,000 students ang City High. Tapos mayroon tayong 8,000 naman ng population sa Santa Ana High School. So lahat ito na kausap ko na lahat ito go na next year. Actually itong Santa Ana magsisimula sa December. Yung grassroots program natin, napakarami. Dito sa Davao kasi nagsimula din ng Sambo. So kaya ginawa ko doon na babalik ulit dito yung Sambo at i-develop yung grassroots program.
And not only that, ang aming public school na outside ng Davao City, like Davao Occidental, Davao Oriental. So dinadahan-dahan namin full pack tayo by next year para diyan sa grassroots program natin. And yun, wala naman tayong aim kundi magparami and masali yung sambo sa mga tulad ng palarong pambansa, Batang Pinoy, and siguro sa nationals natin mas marami ng mga juniors and kids cadets na sasali sa ating national next year. Pero tinatry nyo pa rin magkumbinsi pa ng iba pa mga universities and colleges na magkaroon man lang ng seminar o introduce itong sport ng sambo sa kanilang mga lugar dyan. Bukod pa doon sa Davao. Yes, Gab, yes. Siguro mag-umpisa muna tayo dito. Yeah, sa Davao muna mag-umpisa hanggang papunta sa Cebu and siguro sa Bicol and sa Manila, of course. And of course, National Coaches Day natin. So, bago kita magbigay ng inyong pasasalamat, ano na pala masasabi niyo sa ating dedicated pool of coaches, sina Coach Ace, Coach Jerry Legaspi, Coach Gerald Arce. Talaga namang effort na nilang tatlo, kitang-kita talaga sa pag-produce niya ng maraming mga medalya para dito sa ating national team. And of course, with sincere gratitude, alam natin na maganda ang collective effort ng mga coaches na rin. Let's give credit to them, Sir Paulo. Yes, actually malaking pasalamat ko sa kanila kasi nagtatrabaho talaga sila ng mahusay and kanya-kanya silang field kasi assignment. And tulad ni Coach Jerry, siya ang nasa combat coach. So ang dami rin niyang na papasok na mga MMA na magagaling nating MMA. Tulad na lang ni Green Goblin, pasok ngayon yung champion natin bago. Si Marwin Kirante. And of course, sila Barsigel nandyan, si Robin Catalan. Tapos sa sa sports sambo naman, yun naman yung field ni Coach Ace. So sila Chino, Sydney, of course, yung kanyang mga sports sambo. And laki rin pasalamat ko kay Coach Ge, Coach Gerald Arce, at siya naman ang in charge doon sa mga babae sa women's sambo natin. Napakataas lakas ng ng ating progress. And ako naman natutuwa at dumadami ang mga kababaihan na sumali sa sambo. Hindi tayo magkakaproblema sa Women's Festival darating next year by January or February yata yon. And at least dumadami yung kababaihan na interesadong maglaro ng sambo. And yun, naking tulong sa UST kasi doon din kami nag-sparring. Kasi yung isang gym namin, doon puro lang yun doon, mga yung technical session lang kasi di masyadong ganun kalaki. And sa UST kami talaga all out kami doon pag nag-sparring doon. Saturday, Friday, Wednesday and Saturday sparring yan eh. So malaking tulong ng UST at nagagamit yung kanilang facilities. And yan, we are very blessed. And sa tulong din ng PSC, nabibigyan kami ng suporta. And yung suporta naman na binibigay nila sa amin, hindi namin sinasayang. Sinusuklian namin ng gintong medalya at karangalan para sa ating bansa. So we are very happy and we are very blessed. Salamat masyado.
Okay, Sir Paolo, bilang pagtatapos, may mga gusto kayong pasalamatan and of course, imbitahan nyo sila sa mga upcoming tournaments and of course yung mga competitions sa sasalihan ng national team, lalo na sa World Sambo Championships this November. Yes, gusto kong pasalamatan si President ng POC, si President Bambol Tolentino, sa pag-guide sa akin. Kasi parang mentor ko siya eh. Siya ang nag-guide sa akin kung ano ang gawin ko sa NSA. And sa PSC, kay Chairman Bachman, gusto kong pasalamatan din sa walang sawang suporta. And sa lahat ng bumubuo ng PSC, salamat masyado. And kahit itong aming NSA, hindi pa ganun katagal, bago pa lang, pero marami tayong karangalan na ibigay. And sana tuloy-tuloy na ito. And sa mga athletes natin, sana bigyan sila ng parating magandang kondisyon. Sana maiwasan natin ang mga injury. Kaya sa mga coaches din natin, sana dagdagan pa sila ng knowledge. And alam ko naman na nag-ano rin sila, sumisikap din sila na mag-research and lahat ng mga scientific na approach ginagawa nila. So we are blessed. And sa media, media support, sa UGAB, thank you so much. And hopefully, tuloy-tuloy na ito and God bless us all. Salamat masyado. Last na to since nabanggit mo si Kong Bambol, napag-usapan niyo ba ni Kong Bambol na maybe one day ang training camp ng Pilipinas Sambo ay lilipat na permanently sa Tagaytay? Kasi wala pa kayong training center na permanent sa ngayon eh. Yes, napag-usapan namin yan. And yun nga, sabi niya, itong dalawa, si Sydney at saka si Chino, one day gusto niya makita na mag-qualify nga sa Olympics. Sabi ko, hindi naman makuha yan ng overnight. So, kailangan nila mag-qualify. So, kailangan nila mag-training. And basta tuloy-tuloy lang. And yung training center natin, yun lang ang may nabuo na yung ating team. Yun nga lang hindi pa ganun kalaki yung ating training area. Pero we are very grateful kahit maliit at nakakatulong naman sa mga athlete natin, nakapag-ensayo sila kahit papano. Secured yung aming mga equipment. Meron kaming parang maliit na bahay. But sige lang, God will provide. Darating ang panahon din na magkakaroon kami ng sarili naming gym. Oo nga, at alam natin yung karamihan sa mga LSAs ay nagsisilipatan na po Manila sa mga probinsya para mag-training sila and of course ma-acclimatize sila sa mga weather conditions pagdating nga sa tournament, lalo na sa Tagaytay na malamig sa ngayon. At of course, ang priority nga ng PSC at ang POC board, yung mga national teams, inilipat na sa mga probinsya, Sir Paulo. Oo, napakagandang advantage yan. Unang-una, pag sa probinsya ka, makakatipid ka. And unang-una libre, wala ka na babayarang rental. And yun, hopefully mabigyan din kami ng sarili naming gym sa Tagaytay. Pinag-uusapan namin yan. Yung last month nga, naka-attend ako doon sa opening ng gym ng kickboxing. Kaibigan natin, iba si Secgen Attorney Wharton Chan, napakabait na tao yan, kaibigan ko yan. So doon kami, so sabi ko, one day, magkakaroon din ng Sambo ng sariling gym. So dahan-dahan ang binipray namin na magkakaroon din tayo niyan. God willing, sana matupad niya yung matagal na ambisyon ng ating Sambo. Basta i-bless tayo, magkakaroon tayo niyan. Again, all the best sa ating Philippine Sambo team sa World Sambo Championships and good luck sa upcoming tournaments na i-host sa Pilipinas. At sana makuha natin ang hosting rights natin ng World Beach Sambo Championships next year. Salamat Sir Paulo, dagang salamat. Yes, pag nakuha ko yan, agad
sasabihan ko. Mga... Sasabihan kita agad, Gab, pag ma-confirm na natin, ikaw ang una kong sabihan. Alright, thank you so much and bye-bye. God bless. Bye-bye! Salamat, Gab, ha? Salamat po.